Dahil meron po itong hamon. Galit na galit, mga ka-GPnatics, sa pahayag po nitong si dating Senador Antonio Trillanes na di umano, mga kababayan, ay ang eroplano po at ang private jet ni Kibuloy ay pagmamay-ari nitong si Duterte, si Digong, at sinangayunan naman ito ni General Torre na kung saan ito po ang ikinagalit ng abogado ni Kibuloy na si Torion, mga kababayan. At meron po itong hamon. Napatunayan daw ang kanilang alegasyon. At kapag napatunayan daw ay kanila na daw po ang eroplano. Kung mapatunayan, kanila na yung eroplano, bakit? Ikaw ba yung may-ari ng eroplano para magsabi ka ng ganon? Ito, pakinggan natin, mga kababayan. Kaya nga po, ngayong gabi, kinaklaro po namin dito ngayon, no? Kung mapatunayan nyo po, Senator Trillanes, kasi si General Torre din, nag-agree din sa Manila Times. Nandun yung kanyang report doon sa Manila Times. At ang banner story pa ng Manila Times, Torre echoes Trillanes claim, Kibuloy became Duterte money laundering front. Kaya balik ako doon sa aming hamon. Sir, General, wala pong personalan ito. I have to be here in order for you to understand. Senator Trillanes, wala ding personalan po ito. You have to understand that you are accusing Pastor Apollo C. Kibuloy of grave crimes with penalties of imprisonment, with forfeiture of assets, and with perpetual disqualification to hold public office, including former President Rodrigo Duterte. Inakusahan mo rin ang KOJC of committing a crime. And why did KOJC allow that to happen? These are grave crimes. Kaya nga po, ang amin namang sagot sa inyo, patunayan ninyo, simple lang. Prove it with clear evidence now. Present your evidence, clear evidence, linking President Rodrigo Duterte to the acquisition of the helicopter and airplane. Kasi if you can prove it, nandito po ang mga officer po ng KOJC. Okay. Nandito po ang dito po sa aking left side, si Ma'am Neng Lisada. Officer po siya ng KOJC. Ma'am Neng, tanungin kita. Papayag ka ba, pipirma ka ba ng dokumento na ibigay mo kay Senator Trillanes at saka kay Nicolas Torre kung mapatunayan nila na kay Presidente Rodrigo Duterte yung mga eroplano at helicopter? Papayag ka? Deal or no deal? Go ahead. Deal. Walang atrasan. Ayan, tatapang ha, mga kababayan. Matatapang sila. Go ahead daw. Go ahead. Okay. Sige, go ahead. I-advance natin. KOJC, would you sign a document transferring your precious assets such as the helicopter and the airplane to former Senator Antonio Trillanes and Mr. Nicolas Torre, Mr. na siya ngayon kasi hindi naman siya general, to Mr. Nicolas Torre, i-transfer niyo sa kanya pag napatunayan nila ngayon na kay PRRD daw yung mga assets na yun. Deal or no deal? Deal. So anytime na mapatunayan nila, pipirma kami. O yun. Oy, tatapang. Anytime. Okay. Anytime na mapatunayan nila na kanila kay PRRD yung mga eroplano at helicopter, inyo na yun, sir. At least, meron kayong helicopter at eroplano. Oy, galing naman, mga kababayan. Talagang parang feeling high and mighty itong si Torion, ha. Siya mismo nagsasabi kapag napatunayan ninyo, inyo na po yan, sir. Utos ba yan ni Kibuloy sa'yo? Pero pag-usapan natin yung legality nito, mga ka-GP. Una, bakit si Trillanes? Dito lang muna tayo, ha, mga kababayan. Nagtataka lang kami, no? Dito, ang tapang-tapang nyo magsalita. Pagdating kay Kibuloy, syempre mga ka-GPnatics,
meron kayong ipapakita na dokumento. Oh, ganito kasi yan. Siyempre, mga ka-GP, para hindi po maging tawag dito, para hindi naman po kaduda-duda o kaya naman ay meron po silang hawak na ebidensya at para hindi masilip, for sure ako na ganito yan, na ipapangalan talaga kay Kibuloy. Para sa akin this is just my opinion. Ipapangalan talaga kay Kibuloy para hindi pa nagpaghinalaan na ito ay galing sa nakaw, galing sa droga, ito ay, di ba, ill-gotten wealth, kay Kibuloy. Tapos mayroong mga resibo. Natural yun. Pero kung titingnan po natin, bakit si Kibuloy at si Duterte, kung pag-aambingin natin sa paggamit, mas madalas gumamit ng mga private jet at eroplano ni Kibuloy. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di ba kataka-taka? Di ba? Tapos sinasabi mo na may dokumento kayo. Sinagot ko na yan kanina. Ang tingin ko dyan, pinangalan talaga kay Kibuloy para hindi po halatado. Ngayon, ikumpara natin kay BP Sara Duterte. Bakit dito, kayang-kaya ninyong sumagot agad-agad? Di ba? Sa issue na to. Sa mga paratang ni Trillanes. Bakit dun sa paratang ni Trillanes kay BP Sara Duterte, maging kay Mans Carpio, ay hindi nyo makasuhan ng perjury? Etong si Trillanes, kaya nyong kasuhan si Ramil Madriaga. 'Di ba? Pero si Trillanes ay hindi nyo makasuhan. Ano to, may kinakatakutan? Kasi posible po na kapag si Sara Duterte nag-file ng kaso kay Trillanes ng perjury, pwedeng ilingin ni Trillanes, mga kababayan, na ilabas po yung mga bank records na mag-asawa at patunayan na tama yung kanyang mga aligasyon para hindi siya makulong. Dito, matapang sila. Kasi alam nila na may hawak sila na ebidensya. Ebidensya nila ay yung nakarehistro, yung acquisition kay Kibuloy. Pero mga kababayan, sa mundo ngayon, sa'yo nakapangalan, but it doesn't mean na ikaw talaga yung may-ari niyan. 'Di ba? Sa'yo nakapangalan, yung acquisition sa'yo, but it doesn't mean na sa'yo talaga yan. Maaring, kaya nga sabi dito, ni Trillanes, maliwanag naman 'Di ba? Maliwanag yung sinabi ni Trillanes na maaring yung mga eroplano na yan, yung mga private jet na yan, ay front lang kay Kibuloy. Pero kay Duterte talaga yan. Ibig sabihin, pag sinabing front, kahit dyan nakalagay sa dokumento, acquisition, pangalan ni Kibuloy, pero in reality, di ba, kay Duterte talaga yun. Sila na lang ang nakakaalam. Di ba? Mga kababayan, ganito na lang. Dapat, dito, ang lakas ng loob nyo, kakasuhan nyo si Trillanes, kakasuhan nyo si Torre, maghaharapan kayo ng ebidensya. Bakit dito kaya nyo silang kasuhan? Bakit sa issue ni BP Sara Duterte? Para kayong mga tuod. Hindi nyo alam ang gagawin. Dito, tapang-tapang ninyo. May kaibahan ba yung dalawa? Parehas na pagbibintang yun ni Trillanes Nagbibintang siya kay Kibuloy, nagbibintang siya kay BP Sara Duterte, si Kibuloy daw, front lang, yung mga eroplano, private jet at mga ari-arian ni Kibuloy, yun daw lahat kay Digong. Sasambahan nyo ng kaso, naghahamon kayo. Pero kay BP Sara Duterte, nagbibintang si Trillanes. 'Di ba? Maraming alegasyon na maraming nakaw, pero hindi nyo makasuhan. May kaibahan ba 'yon? 'Di ba? May income ba, may kaibahan ba 'yon? Meron. Kasi maaring na-secure na nila yung acquisition, pangalan talaga ni Kibuloy. Kasi kung i-connect the dot natin, bakit ang ginawang administrator ni Kibuloy ay si Rodrigo Roa Duterte? Pero inyo, mas matanda si Digong kay Kibuloy. Administrator, ibig sabihin, mamamahala sa mga yaman ni Kibuloy kapag nawala na siya, si Digong. Bakit ganon?
Di ba dapat normally, anak ko, pamilya ko, GP, wala naman anak si Kibuloy eh. O kung walang anak, di ba, siguro naman, sabi nila dati may asawa daw yan, may anak daw yan, ayaw lang ipakilala eh. Sabi nila JDB, kasama pa raw nila sa church dati yan eh. O baka naman may kamag-anak pa yan, may mga relative pa yan na pwedeng pagpasahan o kaya naman yung mga leader ng church. Bakit si Digong, na hindi naman member po ng Kingdom of Jesus Christ? Bakit sa kanya ipapasa? Doon na lang tayo magtataka eh. Di ba? Hindi, Makmak. Dito kasi kaya takot sila nakasuhan si Trillanes sa issue ng kay Sara Duterte kasi pwedeng i-request ni Trillanes na buksan yung mga bank account sila BP Sara Duterte at ni Man Scarpio para patunayan na hindi po siya purge. 'Di ba? Hindi siya ito yung mga dokumento winalang hiya, 'di ba? Pero dito kaya malakas ang loob nila kasi meron talaga silang dokumento. Pero ang argument dito, oo, nakikita namin dokumento. In legal term, kay Kibuloy talaga yan. Pero, sino ang totoong may-ari? Yun naman ang gustong sabihin nila Trillanes eh. Di ba, opinion nila yon. At maliwanag, kahit dun sa sinabi ni Torre, na sa pakiwari ko, hindi kayang maka-acquire ni Kibuloy ng napakalaking arena sa buong mundo, mga private jet at mga helicopter, kung ang members lang niya ay naglalaro lang sa 2,400. So paano sila makakakalap ng ganong kalaking pera? Pagbili lang, pag-acquire ng lupa dyan sa Tamayong. Pagpapagawa ng napakalaking arena na yan. Saan sila kukuha? Doon sa pinagbenta nila ng ballpen, bibingka? Hindi kaya ata makuha. Not unless meron pong secret, 'di ba? Secret business si Kibuloy. Hindi natin alam, secret nga eh. Anong klaseng business? Baka monkey business. 'Di ba, Mamunet? Thank you Pulburon ang binibenta, pulburon, bibingka, ballpen. Yan kasi yan tatlo na yan. Akala ko pa nga dati, totoo talaga eh. Kung hindi pa po dati naawa ko sa mga yan. Kasi nung nakatira kami dati sa Quezon City, mga ka-GP Natics, marami nagpupunta dyan, kahit sa bus. No? Mga estudyante, naka-ID pa. Siyempre naawa ako sa mga yan. Nagbibigay ako, yung iba ballpen. Bibili ka ng ballpen. O kaya naman yung pulburon. O kaya naman mga ka-GP, yung bibingka. May nagbibenta rin ng bibingka. Akala nyo, meron din. Kung 240 sila, magkano ang gastos sa pagbili po ng lupa sa Tamayong? 40 hectares. Or 40 to 50 hectares. 60 pa nga ata eh. 'Di ba? Isipin nyo na lang yon kung magkano po yung halaga na yon. Tapos dun sa pagpapagawa, bilyones din yun. O trilyones pa nga. Paano makakakuha ng ganong laking halaga itong si Kibuloy? Di ba? So nakakapagtaka. Maaring front lang talaga. Yun naman ang sinabi. Front lang. Pag sinabi mong front, mga ka-GP, kapag ikaw ay nakikita na natin ngayon, napatunayan na natin lahat ng mga katarantaduhan ni Digong. So, hindi na imposible na inisip niya na itago yung yaman niya sa pamamagitan ni Kibuloy. Diba? Ang gawin, pre, pastor, magpagawa ka bumili ka ng lupa doon sa Tamayong, magpagawa ka ng malaking arena, ipangalan mo sa'yo, para hindi tayo mahalata. Tapos bigyan mo ako ng mga chicks. Bigyan mo ako pag tuwing pupunta ako doon. Kailangan may kwarto ako doon, Bigyan mo ako ng magaganda kagaya nung sa'yo. Yung bata, maganda. Gusto ko, 10. Pati yung mga tropa natin na pupunta doon, libre. Diba, ganun lang ang diskarte.
Hindi mo naman kailangan ipangalan kay Duterte. Tinatago nga eh. Meron bang tinatago, mga kababayan, na ilalagay mo yung pangalan mo ron? Tanga! Buisit kang Torion ka. Di ba? Illegal nga eh. Di natural, ipapangalan mo sa iba para hindi malaman. Gunggong. Ang tapang-tapang. Meron kami ebidensya. Kaya nga sinabi, front. Ibig sabihin, hindi yan totoo. Di ba? Oh, sa papel, si Kibuloy. Pero sino ang tunay na may-ari? Pati yung pagtulog ni Digong sa Colombo ay front lang po. Oh, yun din, front. 'Di ba? Ayaw nga mabisto eh. Pag ayaw mo mabisto, meron kang front. Oh. Para hindi ka mabisto. Gagawa ka ng paraan para pag nagkahulihan, hindi madadamay. Bakit kanyo? Siyempre, church yan eh. Di mo ba naisip yun? Torion, church yun eh. Siyempre, pag nagkaanuhan, nagkaipitan, alam naman natin may separation of church and state. So, pag nagkainitan, di kami kasama dyan ha. Hiwalay kami. Church kami. Gobyerno kayo. Huwag nyo kaming pakialaman. Paktay na. Di ba? Nagets nyo yung point ko, mga kababayan? Na kapag sinabing front, yan po ay, tinatago. Ayaw nilang mabukelya. Ayaw po nilang mahuli. Ayaw nilang mabisto. So, meron bang nagtago? Itinatago mo yung yaman mo dahil alam mo ito galing sa kung saan. Diba? Tapos, ibabandera mo. Natural, para maitago mo yan, unang-unang gagawin mo, lokohin mo muna yung mga members mo. Lokohin mo yung mga, tawag dito, mga kakilala mo. Diba? Lokohin mo yung mga kaibigan mo. Sabihin mo sa kanila na kay pastor yan. Oh, pero tayo lang ang nakakaalam. Yan naman ang yan naman ang ginagawa. Para maloko mo ang iba, mapaniwala mo, lokohin mo muna yung mga nasa paligid mo at malalapit sa'yo. Diba? Sabi ko kanina, wala pong nagtatago, mga kababayan, na ibabandera niya po yung kanyang pangalan at sasabihin, akin to. Para saan mo pang tinago? Tapos ibabandera mo lang, pangalan mo. Diba? Parang mga putik. Akala mo, napaka-witty. Buisit? Oh. Kaya pala, Dudes, naintindahan nyo? Nagmamanage ng yaman ni Kibs. Kaso si Diggs, kulong na rin at priest na rin yata ang yaman. Sama-sama mga gahaman. Oo, pero yung mga yaman na nasa kanila, marami pa dyan. Nakatago lang sa mga kulto nila. No? Doon sa mga DDS, yung mga diehard dyan, na kahit mapasama na, kahit pumangit na yung mga muka, kahit na magmukhang tanga, mukhang sinungaling, di ba? Mukhang mabaho, yun. Siyempre, may hawak ka ng pera, nakikinabang eh. Nako, ayun, mga kababayan. Ay, nako. Natuwa lang talaga ako dito kaya nireactionan ko. Kasi, sabi ko, from the, attorney's point of view, tapos ganito, di ba? Sila mismo nakikipaglaban kay VP Sara Duterte, nakikipaglaban kay Kibuloy, tapos iisa lang yung kalaban nila, si Trillanes, isama na natin si Torre. Pagdating kay VP Sara Duterte, di nila kayang kasuhan. Pagdating kay Kibuloy, kayang kasuhan. Nakita ko na kaagad yung point. Meron silang ebidensya. Ebidensya, pero it doesn't mean na yung nakalagay doon na nakasulat, siya talaga yung tunay na may-ari. Diba? Sa legal. Kay Kibuloy talaga yun. Pero in reality, kanino yun? Diba? Walang magnanakaw, ay ilalantad niya yung mga ninakaw niya. At sasabihin, akin yan yung ninakaw ko. Diba? Para hindi makuha yan, secure mo, itago mo sa simbahan. Malay ko, pati INC, baka meron din.
Tagtatanong lang ako ha, baka meron din. Aba, malay natin. Okay, so ayan mga ka-GPnatics, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong linggo. Mag-isang mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. At